Hello mga kaindi, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan na In Defense of the Truth, no? Naway samahan po ninyo ako para sa ating maikling paglalahad para sa katotohanan para sa ating simbahang Katoliko. Naway makapagbigay po ito ng magandang patnubay para mabantayan natin yung mga ginagamit na mga references ng ating mga kaibayo sa pananampalataya para tayo ay linlangin, no? Gaya ng katatapos lang namin ng debate nung isang araw nga, ngayon ay viral na, no? Salamat sa inyong pagsuporta sa ating In Defense of the Truth channel na umabot na po, malapit na mag 3K yung aming debate kahapon, no? So maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsusuporta. Nag-live po ako para magbigay po ng aware dun sa ginagamit na referensya na panlaban sa atin na mayroon daw kunong mga imprimatur, na mayroon daw nihilobstat, pero bantayan po natin, no? Pag tinanong natin sila, ang sinasagot nila ay hindi ko alam. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin, material, financial, spiritual, no? Sa mga tao na patuloy na nagbibigay sa kanila, hindi na po natin i-mention ang kanilang mga name. Salamat din po sa inyong walang tigil at walang sawa at walang pagod na pagbibigay, no? Suporta para sa panonood sa mga vlog ng mga Catholic Faith Defender. Salamat sa inyong lahat. Ganon din, magpapasalamat din po ako sa patuloy natin na hinihingi kong sama-samang panalangin para kay Christina Patashni, kay Brother Philip, kay Shalimar, ganon din kay Philip Bigtasyon, at ganon din kay Christopher, at ganon din po kay Brother Noel na taga Canada na isang frontliners, ganon din po kay Luz Maniquez, no? At ang iba pa nating mga kaibigan. Ganoon din po sa panalangin natin para Brother Eduardo Angeles na nangangailangan ng prayer para sa kanilang mga kagalingan. Patuloy po natin silang ipagdarasal. Muli, salamat sa inyo mga kaindi, at patuloy din nating ipagdarasal ang ating mga OFW na mga kababayan sa iba't ibang panig ng dako ng daigdig. Patuloy din natin silang ipag-pray at isama sa ating panalangin, at ganun din po yung mga frontliners na walang sawa at walang pagod na nakikipaglabas. Pasensya na po kayo, medyo napuputol po muli yung ating signal, no? Hindi po maganda yung signal natin dito sa lugar na to, pero hindi po tayo titigil at hihinto hanggat hindi po natin natatapos yung ating magandang talakayan, no? Patuloy po tayong manalangin para sa kanilang lahat. Ganon din po, salamat po sa inyong lahat at maraming salamat. Pwede nyo pong isubscribe yung isa pa naming channel na Faith, Truth, and Understanding. Salamat din po doon sa mga nanood ng debate namin ni Jerry Laig, no? So doon natin makikita kung bakit po ako nag-live, no? Para po maging aware po tayo sa mga referensya na ginagamit ng ating mga anti-Catholic, no? Gumagamit sila ng mga tinatawag nating self-interpretation, mga polemic words, yung mga pagiging fundamentalist, no? Lumalaban na kung mababasa daw, pero hindi naman ganon ang konteksto, no? Kagaya nung nakaraang araw na aming debate, no? Kaya magbantay po tayo. Ang ginagawa nitong ating mga kaibayo sa pananampalataya, ipapakita sa video na mayroong imprimatur, mayroong nihilobstat, pati yung cover. Pero pag tinanong natin sila kung ano ang nilalaman ng tinatawag nating exegetical context, ang sinagot, hindi ko alam. No? Ginagamit nila yon, pero pag tinanong mo kung ano yung exegetical context, hindi ko alam. Yun ang lagi nilang sinasagot sa atin, no? Kaya natawa ako nung during that time, nung time na yon na pinapakita niya sa kanyang video yung cover lang, yung kabuuan, pero yung binubuksan niya at ipakikita, hindi. Dahil nung isinin po sa akin, yung hiningin ko yung context, hindi po patungkol sa cross ang nilalaman nung kanyang binasa sa Efeso chapter 5 verse 27, no? Nagkamali po siya doon. Kaya po nung sinabi ko sa kanya kung ano yung exegetical context, ang sagot niya, hindi niya alam. Okay. Kaya makapagbantay tayo mga kaindi, mga kapanalig, no? Doon natin makikita kung paano tayo
nililin lang gamit yung ating mga referensya ng simbahang Katoliko na pinalalabas na sa pari nyo to, pagalitan nyo yung pari nyo. Hindi po dapat tayong maniwala sa ganon, no? Dahil yan ay pagka may nihil obstat at imprimatur, no, tinalakay na natin yan, no? Nihil obstat at imprimatur, talagang authority na yan na dapat nating gamitin yan. Pero ang masakit, ginagamit nila yung kanilang sariling pangunawa tungkol doon sa nababasa nila. Kaya itong ating kaibigang si Jerry Laig, no, during that time na nung aming debate, nakita, no, maraming nag-comment doon, no, na umabot na sa napakaraming comment na napakababaw po ng kanilang mga paninindigan laban sa simbahang Katoliko. Hindi nga po niya nabasag yung ating pinakitang mga referensya tungkol sa cross, no? Hindi niya nagiba. Nag-focus siya dun sa topic at doon sa waray pangurus. Yung waray pangurus na binasa niya ron, hindi po yun tumutukoy sa sign of the cross. Ang ibig sabihin po ng binasa niya na nando doon ay walang bahid buling o walang bahid dumi o anumang mancha. Yun po ang konteksto nun. Kaya nung tinatanong po natin sa kanya ano ang exegetical context ng binasa niya doon sa Waray Bible, ang sagot niya, hindi ko alam. No? Gumagamit sila ng mga babasahin ng simbahang Katoliko na may mga imprimatur, no? Itong ating mga kaibayo sa anti-Catholic na sekta, hindi naman pala nila alam na ipaliwanag yung kanilang binabasa. Ang importante sa kanila, nabasa nila, pero hindi nila alam ang exegetical context. Kaya mga minamahal kong mga kapwa ko Katoliko, kapag nakakita kayo na nagpapakita na may imprimatur, na mayroong nihil obstat, ang lagi nyong itatanong kagad, ano ang exegetical context na tinutukoy ng binasa mo? Hindi po nila yan masasagot dahil ang exegetical context niyan ay mismo kung sino yung nagsulat na yon ay maipaliliwanag niya. Atin po iyon, no? Hindi po kontra yon sa simbahan natin na binibigyan nila ng maling pangunawa. So nandito tayo, no, para maging aware tayo, no, na bantayan natin, no, kapag gumamit ng mga sinasabing may imprimatur. Hindi lang itong Seventh-day Adventist ang gumagamit nito. Even ang mga Iglesia ni Cristo 1914, laging ginagamit yung mga imprimatur at nihil obstat na ating simbahan. Ang lagi niya pong itatanong, ano ang exegetical context na tinutukoy yon at pwede niyo bang ipaliwanag? Doon natin makikita kung talagang naiintindihan ba ng mga taong ito ang ginagamit nilang referensya para sa ating simbahang Katoliko. Maging aware po tayo, no? Huwag po tayong padadaya, huwag tayong palilinlang, no? Dahil malapit na po tayong maging 500 years kung di ako nagkakamali, no? By this coming March, magdiriwang po ang buong Pilipinas na may 500 years na pagiging Kristiyano ang ating bansang Pilipinas, no? Hindi po nila yan kayang tutulang dahil yan ay nakatala na sa kasaysayan ng daigdig. History na po na ang Pilipinas ay naging Kristiyanong bansa during that time na panahon noong 1521 nang dumating ang mga manlalakbay na si Magallanes o si Ferdinand kasama yung mga misyonaryong pare na galing sa Spain, no? Hindi po si Magellan ang nagdala ng Katolisismo, kung hindi yung mga kasama niyang missionary. No, ang ginagawa nitong ating mga kaibay sa pananampalataya, ang sinasabi nila si Magellan daw ang nagdala ng Kristyanismo rito. Yung pong kasama ni Ferdinand Magellan na mga, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no, mga Jesuit priests na o yung kundi Jesuit, basta mga misyonaryong pare na pumunta sa Pilipinas kasama ni Ferdinand Magellan ang nag-establish po at nagpakalat ng Katolisismong Kristiyano dito sa Pilipinas, at hindi po si Ferdinand Magellan, no? Aksidente lamang pong nadiskubre ni Magellan ang Pilipinas nung hinahanap nila yung Moluccas Island. Dahil yung Moluccas Island during that time ay sagana po yan sa mga spices, no? Kaya napadaong sila dito sa Pilipinas, no? Hindi po si Ferdinand Magellan ang nagtatag ng simbahang Katoliko sa Pilipinas, no? Yung pong mga kasamahan niyang mga misyonaryong pare na kasama niya, sila po ang nagdala ng sangkakristyanuhan dito sa Pilipinas, no?
Yun po, kaya ang sabi daw si Ferdinand Magellan daw yung nagtatag ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Doon po sila nagkakamali. Pansinin ninyo, hindi si Ferdinand Magellan ang nagmisa sa Limasawa, kundi yung mga pare. Yung mga paring kasama niya na nagmi-mission dito, no? Dahil si Ferdinand Magellan ay hindi misyonero, kundi isang manlalakbay, isang navigator, no? Kagaya siya ni Columbus at saka ni sino pa yung isa? Si Marco Polo, mga navigator yan. So dito natin makikita kung paano itong ating mga kaibayo sa pananampalataya magbibintang lang at gagamit pa ng mga iba't ibang referensya pero sumasablay naman. Pansinin niyo yung ating naganap na debate ng mga nakarang araw, no? Wala siyang naipakita at naitayo tungkol sa kanyang simbahan na wala daw sign of the cross. Hindi niya pala naintindihan kung ano yung sign of the cross. Ang natatawa ako dito sa ating kaibayo sa itong kaibayo sa pananampalataya na anti-Catholic na Seventh-day Adventist na si Jerry Laig, no? Na hindi niya pala naiintindihan kung ano yung sign of the cross. Ang akala niyang pagkakaunawa niya, yun lang yung act of the sign na cross yun daw. Pag sinabing sign of the cross, no, broad po yan. No? Kaya doon ako natatawa sa kanya. At ang maganda pa po, during that time, bago kami magdebate 1 week before, meron pong pumasok doon sa Epinosco na debate namin yung kaibigan nating itong si Jerry Laig, na pambato daw nila yon sa Seventh-day Adventist na debatista. No, kung pambato ito, bakit hindi marunong itong umintindi doon sa mismong topic na kanyang ibinigay? Siya po yung gumawa ng topic, kinasahan ko para lamang matuloy ang aming debate. Pero hindi ko po sinang-ayunan yung kanyang mga argumento. Dahil ni isa doon sa kaming pinag-usapan kung babalikan natin, walang naitayo itong si Jerry Laig patungkol sa kanilang true church na simbahan, ni hindi nga gumamit ng referensya, no? Ang ginamit niya lang yung Efeso 5:27 at nagtanong, no? Kasi unang-una, nung yung ating kaibigan na nagtanong, kung titingnan nyo yung ating debate nung nakaraang araw, ang tinanong saan daw mababasa sa Biblia na ang Diyos daw sa Tagalog, kasi Bisaya yon, na nagsuutos na mag-sign of the cross. Nung binasahan ko ng Ezekiel na mayroong mababasang ganon, biglang kumambyo, sabi niya sa New Testament. Pero noon niyang tinatanong saan daw sa Biblia. Kaya brothers and sisters, maging aware tayo, no, na yung mga pandarayang ginagawa nito, no, even si Bro Wendell at si Father, no, Father Darwin, na sinasabi nila maging aware tayo sa mga referensya na ginagamit nito, no, na panlaban sa ating simbahang Katoliko. Wala pong contradiction ang mga doktrina, ang mga referensya ng ating simbahan. Binibigyan lang po ito nila ng maling exegetical context na sa kanilang interpretasyon. Kaya ito nagkakaroon ng maling interpret. Sila po self-interpretation. Kaya mga kaindi, mag-iingat tayo. Muli, paalala ko po, malapit na po tayo magdiwang ng 500 taong Kristyanismo sa Pilipinas. At ang simbahang Katoliko lamang po ang mayroong jubilee na pinagdiriwang. Sila wala, no? Pansinin ninyo, mayroon lang po tayo lang po ang mayroong pagdiriwang ng jubilee year, no? Kailan nakaraan na, no, nagdiriwang tayo, sila wala silang jubilee year, no? Only the Catholic Church ang nagdiwang ng Jubilee year na yan mga nakaraang taon pa. Kaya dito natin makikita kung sino ang tunay na church, no? Kaya tinatawagan ko po ang lahat ng mga nagtatanggol ng simbahang Katoliko na kapag itong ating mga anti-Catholic na gumagamit ng mga referensya, gumagamit ng mga sulat kuno ng mga pari na mayroong nihilobstat at imprimatur, direct to the point, tanungin po natin sila kung ano ang exegetical context nun at pwede ba nilang ipaliwanag. Ang laging isasagot niyan, hindi ko alam. No, kagaya nung namin ng debate, no, may nabasa raw waray pangurus. Hindi po yung cross na sign of the cross ang tinutukoy doon sa binasa niya. Dahil kung sign of the cross yun, maipaliliwanag niya sa atin yon. Pero nung tinanong ko siya, ang sagot niya, hindi ko alam. no, pambato daw nila ito, no, pambato, no. Kung talagang ikaw ay pambato ng iyong simbahan, dapat huwag kang gagamit ng mga panliling lang, no? Panliling lang. Ang ginagawa niya, pinapakita niya lang yung
yung cover, pero yung nilalaman hindi niya ipinakita doon sa ating talakayan noong nakaraang araw, no? Hindi niya, no? Wala pong sign of the cross, no? Wala pong ganun, no? Hindi po yung nabasa niyang waray panguros, hindi po yung cross as a sign of the cross, no? Kaya natatawa ako nung tinanong natin itong si Jerry Laig, ano yung exegetical context nung binasa niya, ang sagot niya sa atin, hindi ko alam. So dito natin makikita, brothers and sisters, no, na hindi pala ito nalalaman ng ating mga kaibay sa pananampalataya yung binabasa nila na proud na sinasabing may nihilobstat at may imprimatur, pero hindi pala nila alam kung ano yung ibig sabihin nun. So dito natin makikita na mahilig sa word for the Lord, mahilig sa letra for letra, pero yung context hindi nila alam, no? Mga polemic o yung tinatawag na fundamental, no, understanding yung ginagawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Ang kailangan lang din dito, mga ka-defender, mga Catholic na dumidepensa sa ating simbahan, titingnan po natin, no, ang kanilang nalalaman doon sa exegetical context na ginagamit nila yung ating mga libro. Maging aware po tayo. Lagi po natin silang tatanungin, ano ang exegetical context ng binasa mo na mayroong imprimatur at nihilobstat na sinasabi mong mga pari natin? Ang sagot, hindi ko alam. See, nagpapatunay lamang na nabasa nila pero hindi nila alam kung ano ang tinutukoy doon. Yun po, no, sa mga debater, sa mga tagapagtanggol ng simbahang Katoliko, pinamabatid ko sa inyo, maging aware po tayo. Lahat po ng ating mga libro na mayroong nihilobstat, tanging ang simbahan lamang po ang kayang magbigay ng exegetical context kung ano ang ibig sabihin ang nakasulat doon. Sila kapag tinanong mo, hindi ko alam. Kaya kapag kayo po ay nakikipaglaban at nakikipagdebate at may mga dalang libro yan, itatanong nyo po lagi yung context kung ano ang ibig sabihin nun, no? So maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa atin, no? Ilang buwan na lang, no? Mahigit isang buwan na lang ipagdiriwang na sa Pilipinas ang 500 years ng ating simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, no? Hindi po yung pangbuong mundo, dito lamang po sa Pilipinas yon. Dahil ang pangbuong mundo ng pagdiriwang natin ng simbahang Katoliko ay tuwing sumasapit yung Pentecost Day, dahil dun po inopisyal na ipinanganak at isinilang ang simbahang tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pang-Pilipinas lang po yung 500 years natin na pagdiriwang. Tayo ay naging Kristiyano na 500 taon na ang nakararaan, no? Sa pagdating dito ni Ferdinand Magellan kasama ng mga misyonaryong pare na nagdala ng sangkakristyanuhan dito sa Pilipinas. Ulitin ko po, hindi po si Ferdinand Magellan ang nagdala ng Kristyanismo dito. Kung hindi yung mga kasama ni Ferdinand Magellan na mga misyonaryong pare ang nagdala po ng sangkakristyanuhan sa Pilipinas. Kaya sablay ang ginagawa ng paliwanag at atake ng ating mga anti-Catholic na si Magellan daw ang nagtayo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Hindi po. Kaya nga that time, no, pagdating nila ron, dumating na rin ang mga Augustinian priest, mga Jesuit priest, at saka mayroon pang tinatawag Dominican priest. Yan ang nagpalago ng pananampalatayang Kristiyano dito sa Pilipinas. Wala pang 1914 noon, no? Wala pang 1521 yun, no? Nung March, kung di ako March po, nung dumaong dito ang mga misyonarong kasama ni Ferdinand Magellan. Okay, no? Meron po tayong box noon, nandito. Hindi ko na po inano dahil alam ko naman na pag-aralan nyo po yun nung kayo ay high school sa world history, no? So maraming salamat muli. Inaanyayahan ko kayo, no, kapag po kayo ay haharap sa maginoong talakayan at gamit ng mga anti-Catholic, mga polemic po ito, no, titingnan natin kung ano yung konteksto na binabasa nila at doon natin sila tatanungin kung kaya ba nila itong intindihin, no?
para po hindi tayo malinlang. Walang problema kung gamitin nila ng gamitin yung ating mga libro na mayroong mga imprimatur at nailbustat, pero maging aware po tayo. Kinakailangan pababasa natin sa kanila at itatanong natin kung ano ang context ng binasa nila, kung talagang yun nga ba ay related doon sa sinasabi nila. Atin po iyon. Tanging tayo lamang pong mga Katoliko ang may karapatan magpaliwanag dahil atin iyon at hindi iyon sa kanila. Gumamit sila ng sarili nilang interpretasyon kung sila at kanila yung libro na binasa nila. Ang masakit, atin yung libro, sila yung nag-i-interpret. Walang ganun, Mars. Kung sino ang may-ari ng libro na yon, siya ang mayroong karapatan at mayroong kakayahan na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng nilalaman ng libro na yon. Hindi ikaw na kumuha lamang at ginamit mo lang. Kapag tinanong ka, ang sagot mo, hindi ko alam. So, dito natin makikita, no? So, maraming salamat. Okay, no? So, maraming salamat sa inyong lahat at patuloy po kayong sumusuporta sa ating In Defense of the Truth page at YouTube channel, no? Ilang araw na lang at ilang tulog na lang muli tayo magsama-sama sa aming live streaming sa channel na natin, no? Magbubukas na kami sa aming channel. Malilit na yung aming penalty, 90 days yun, no? 3 months. So, awa ng Diyos, magkikita-kita na tayo at magbabalik na po tayo doon sa madaling araw na pagninilay ng salita ng Diyos kasama si Brother Daniel at ang kanyang mother na si Sis Marilo tuwing madaling araw sa pagninilay, no? Magkita-kita po tayo doon. So, maraming salamat at walang sawang nagpapatnubay at tumutugon sa ating pangangailangang material, financial, spiritual. Salamat sa inyo. Hindi na po namin i-mention ang inyong mga pangalan. Mananatiling nakatago po iyon sapagkat ang Diyos po ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw pa para sa inyong pamilya. Ipanalangin natin yung mga taong na nangangailangan. Hindi ko naman po kayo kayang isa-isahin kung sino man yun, no? Although kapag dating po, inilalahat po namin at meron po kaming pinapamisa para po sa kanila, no? Sinesend lang po nila sa amin yung kanilang mga name, no? Doon po namin idinadala yung inyong mga ibinibigay pantulong para sa amin at sa aming pagmimisyon. Sa darating na Sunday, no, mga kapanalig, abangan ninyo ang kapanapanakabik na live stream namin sa debate sa Deis o sa free thinker na about Jesus daw na titindigan ng ating kaibigang Deis na hindi raw si Kristo nag-exist. At titindigan natin yan gamit ang Biblia at mga referensya. Nakalive po tayo sa In Defense of the Truth dito, no? Nakalive po tayo dyan. Alas 2 po, up kasi hindi basta exactly alas 2 mag-uumpisa yan. Siyempre marami pang pasakalye, may mga usapan pa, no? Sa darating na linggo, makakasama ko po yung mga inimbitahan natin na sasama, no? Magmumula pa daw sila sa ibang lugar, gustong sumama at makasaksi kung paano natin ipagtatanggol na sama-sama naming pupuntahan ang lugar kung saan ang simbahang Katoliko ay aming ipagtatanggol, lalo-lalo na ang ating Panginoong Hesukristo ang ating ipagtatanggol, no? Napatutunayan natin sa darating na linggo si Jesus ay tunay na nag-exist, tunay na nanaog sa lupa at tunay na umapak at lumakad sa ibabaw ng lupa at hindi ito isang katang-isip lamang o isang myth na gaya ng ating sinasabi ng ating mga kaibayo na ito daw ay myth lang lamang po. Abangan nyo po yon, nakalive po dito sa ating In Defense of the Truth page, no? Maraming salamat sa inyo. So magbabasa po ako ng ilang mga nanonood sa atin, no? Okay po ba yung ating sound, mga ka-indie? Sabi ni Alde Bregoli, good afternoon, Bromel. Glory to God, God bless. Marshall Glinoga, good afternoon, Bromel. God bless us all. Eddie Gutierrez, maayong hapon, bro. Watching from Cavite. Dante Limosnero, salamat, no? Hanston Monterde, Jubahib, good day, Bromel. God bless you always. Ping Cerudo, one of the best CFD. Glory to God, amen. Ping Cerudo, good afternoon from City of Goodwill, City of Tacorong, amen. Bronic Miramon, yun po ba yung waray version ng Biblia na hawak-hawak niya? Yes, no bro, na ang nakasulat daw sa Efeso na tunay na reliyon daw ay waray pang Ross 7 day pala yun.
Kaya nga sabi ko, no, kaya ako nag-live, no, baka gamitin sa inyo nilaig yun, no? Baka gamitin sa inyo nilaig yun, tanungin nyo kung ano yung exegetical context. Ang sagot niya, hindi ko alam. Kung yun talaga ang kanyang pagkakaunawa doon, dapat na-explain niya yun. Kaya wag po tayo magpapaloko o magpapalinlang o magpapadaya, no? Dahil ang tunay na kalaban ng ating Panginoong Jesucristo ay mga mandaraya at mga manlilinlang. Amen? Sabi ni Roy Ram, basta nabasa na lang daw niya. Amen. Loma Fahel, Bromel, suggest ko lang, sana makasali ka rin sa punto for punto nila Father Warwin, parang lalong dagdag pwersa pa sa pagsagot sa mga tanong. Ang ganda kasing tingnan kung sabay-sabay mga CFD na magkaisa, nakaka-inspired Seymour. Loma Pahel, gusto ko man pumasok, no? Kaya lang, nung time na pumapasok ako, loading lang ng loading, no? Nag-message ako doon, bakit loading lang ng loading? Kaya nag-comment na lang ako doon, no? Basta dumating ang time na magkaroon na tayo rito ng malakas na signal, huwag kang mag-alala, Loma Pahel, at sasama tayo. At hindi lang, no? Nakita ko na yung advisory ng flight ko pa paano pupunta, no? Pagka na ano ko na po at nakapag ano na ako, inquired na ako sa flight, no? Maaring magkabalik na ako sa Cebu at magkikita-kita kami ni Father diyan sa Bohol. Abangan niyo po 'yan, no? Kapag lumuwag na yung flight, no? Ganon din sa mga nag-iimbita sa atin, no? Maraming nag-PM sa akin kung pwede daw akong imbitahan para doon sa kanilang Bible study, no? Kaya pwede naman pong magpa-Bible study, kaya lang bilang lamang po merong mga aatin pero hiwa-hiwalay po, no? Willing po si Brother Mel, no? Wag po kayong mangamba. Si Brother Mel po ay hindi po nakatingin kung ano man po ang inyong no? Ang aming hangarin, ipalaganap, ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Kung basta po available si Brother Mel sa ating Bible study sa inyong lugar, darating po tayo diyan upang ihayag at ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Okay. Sabi ni Dudes Puti Andonal, di yan nakaintindi ng Tagalog si Jerry, kaya Bisaya lang ang gusto niya. Aaron Pen, no? Sabi niya, good evening, Bromel. Edward Ladjo Sagunda, God bless you, Brother Melchor. Ping Zerudo, okay na okay po. Sabi ni In Defense of the Truth, okay na okay ang sound. Salamat, Bro Elias Asardon, no? Meron ding itong si Bro Elias nating kaibigan. Meron din tong tinatawag nating YouTube channel. Support niyo rin siya, no? Kasi 2,600 na yata yung kanyang subscriber, no? Support din natin siya, no? Yung mga ating mga tagapagtanggol. Ganon din si Bien Agabin, no? Yan mga defender din po sila. Support po natin ang kanilang mga ginagawang live streaming, no? Okay. Sabi naman ni Ramon, si Elias darating na Sunday, sasama yan sa atin. Magko-cover din siya para sa kanyang YouTube channel tungkol sa aming debate ng DA. Sasama daw siya, sabi niya sa akin, no? Si Ramon Mapalo Naul, good evening, Bromel, God bless. So wala po ba kayong itatanong, no? Kung gusto niyo magtanong po kayo. Ramon Mapalo Naul, I pray for you. Salamat. Roy Ramos, God bless, Bromel. Bromel, last pope na po ba si Pope Francis ayon kay Saint Malakay? Walang ganon, brother, no? Walang sinabi na last pope si Pope Malakay, no? Wala po. Kaya yung yung prophecy, meron akong libro yon, The Prophecy of Malakay. Meron akong libro no? Hindi ganon ang konteksto no. No? Pagka nawala si Pope Francis, hanggat ang mundo ay mundo, hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Jesucristo, mananatili ang pagpapatuloy ng apostolic succession at hindi ito kailanman napuputol gaya ng ginasabi at binabanggit ng ating kaibayo sa pananampalataya na nasa sa Brazil. Hindi po ito napuputol at walang sinabi si Pope Francis ang the last pope no? Wala pong ganon. Hanggat ang simbahan ay nanatiling nakatayo, hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Jesucristo, magpapatuloy na mayroong succession ang ating simbahang Katoliko sa katauhan ng ating Santo Papa, no? Yun po yung ating sagot. Israel Bar Suerte Felipe, Bromel, hindi ko po naintindihan ang last debate niyo, waray po kasi salita. Hindi, Cebuano yon, Cebuano, no? Kaya marunong mag-Cebuano si Brother Mel, doon ako
nag-aral ng high school. Then itinrain ako bilang isang CFD ni Brother Soc Fernandez. Siya yung aking mentor, no? Si Brother sila Bacalso, Attorney Bacalso, Joe Tomarong, Chopilo Tumulak, si Brother Godine, sila yung aking mga naging mentor during that time. Noong 1987 ako umapak sa Cebu at 1988 ako naging membro ng CFD Lapu-Lapu chapter na dating simbahan nyo ng yung may aso si Saint Lazaro, no, na ngayon ay isa ng parokya at tinatawag na itong Sacred Heart, no, sa Lapu-Lapu City. Nandoon po, i-research nyo po, no, doon po ako at doon that time ako po ay isa doon na kasama ng layman na si Brad Soilo. Kung buhay pa po yata si Brad Soilo, maaalala niya pa rin ako, no. Dati po yung Saint Roque o San Roque, yung kapilya pa dati yon. Ngayon na po isa pong paris na tinatawag na Sacred Heart of Jesus. Doon po sa Lapu-Lapu, doon po kami nag-aral ng Catholic Faith Defender at nung kami ay natapos na at graduate, doon po kami sa Birhen sa Regla, no, sa tabi ng St. Alphonsus Catholic School kami nag-graduate ng the Layman Biblical Theology course na ibinigay ng Catholic Faith Defender Cebu National. Nandoon po. Hanggang ngayon, nasa akin yung certificate na gano'n, no? Nandoon sa amin sa Pampanga, no? Medyo yung papel niya, kagaya ng sa diploma, medyo maitim-itim na, pero nandoon pa rin po sa akin, no? Okay. Sabi ni Ramon na panel na all. Okay, Ramon. Sabi niya, bro, safe always, Brad Mel. Need ka ng Simahan Mother Church natin. Amen. Efren Marocom from Cavite here. Thanks, Romel, for your live as always and more power. Amen. Lomel Fehel, yehey, salamat. Cesar Cano Benedicto Canlas, tanong ko, Romel, ano ang nagbigay ng pangalang Bible? Sino? Sino ang okay, si Saint Siricius. Okay. Siya ang gumamit ng salitang Biblia, galing sa Greek na ta-Biblia, no? Yun ang ating sagot. Okay. Ping Cerudo, nag-download talaga ako ng Waray version. Wala naman doon ang panguros na sinasabi. Yes, wala. Kaya sabi ko sa inyo, no, maging aware po tayo, mga kaindi, mga kapanalig, sa ginagamit na panlilinlang ng mga debater ng SDA na meron kunong pero hindi naman nila alam yung konteksto, no? So, kung ikaw ay hindi talaga aware doon, maiisipan mo na totoo nga kuno na gano'n, no? Actually, yung nakalagay doon, waray panguros na ginamit niya, hindi po sign of the cross ang tinutukoy doon. Ibig sabihin nun, walang bahid, mancha o walang dungis, hindi sign of the cross. Kaya nga nung tinanong natin kung ano yung exegetical context, ang tindi ng sagot niya, hindi ko alam. See? So dito natin makikita yung mga ginagawang panlilinlang at pandaraya ng sinasabi nilang pambato daw ng debater, no? Nakakahiya yung ganon na binasa mo, pagkatapos tinanong ka, ang sagot mo hindi mo alam. Nakakahiya yon. Pambato ka pa naman at sasabihin mong hindi mo alam, no? Sayang. Ace Reval Suerte Felipe, Bromel, maraming na naman ang sulpot ang tumabatiko sa Santo Niño, no? Hanggang batikos na lang yan. Hindi nila alam na ang Santo Niño ay Holy Child, no? Holy Child yan sa English. Santo Niño. Hello, so nawala, no? Hindi alam nitong ating mga kaiba sa pananampalataya. Yung Santo Niño, hindi yan Tagalog, hindi yan English, Kastila yan. Kung gusto mo mabasa yung salitang Santo Niño, natural, yung Spanish Bible ang gagamitin mo. Doon mo sa Lucas 1:35 ng La Sagrada, yung tinatawag natin na Espanyol Bible, meron tayo na, no? Ando doon, nakikita ko may ginamit sila, no? Pero kung gagamitin natin yung English, mababasa natin dyan yung tinatawag na Holy Child, no? Holy Child po yan pag in English natin, no? Yung Santo Niño na yan. Ang katumbas po niyan sa English ay Holy Child. Meron bang Holy Child sa Biblia? Kung ating babasahin, no? Ito po, no? Na para mababasa natin.
By stretching forth in hand to heal, and that sign and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus, banal na batang Jesus, no, Santo Niño, no. Acts chapter 4 verse 30, basahin niya sa KJV. By the name of thy holy child Jesus. Yan ang ibig sabihin niyan, Santo Niño. No? Sabi din sa Acts 4:27, for a truth against thy holy child Jesus, banal na batang Jesus. Ibig sabihin niyan, Saint Santo Niño, banal na bata, no? Acts chapter 4 verse 27, no, KJV, no, sa Tagalog doon sabi, samantalang inyong inuunat ang inyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. Wala yung bata, hindi nila nilagay, no. Ang sa English, by the name of the holy child Jesus, sa pamamagitan ng banal na batang Jesus. Yan. Nakita mo na? Okay. Sabi ni Ramon Mapalo, kaya pala mahusay mo kasi well trained ka pala ng mga great officer ng Yes, amen. Glory to God, no? Dahil sa kanila, kaya nagkaroon ng ganitong knowledge at higit sa lahat dahil sa karunungan at kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi atin yung wisdom, hiniram lang natin ito sa Diyos, no? Siya lang ang dapat nating purihin, luwalhatiin, dakilain. Instrumento lamang po tayo. Yung karunungan at kaalaman na kay Brother Mel ay hindi po sa akin yan. Yan ay binigay at ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang ipagtanggol ang kanyang tunay na simbahan. Wala po tayong karapatang angkinin natin yon. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ibibigay lang natin sa tunay na may-ari. Amen? Okay. Lawrence Ondibs. Bro, pa-shout out. Lawrence Ondivilla. Bro, shout out sa'yo. Okay. Ramon Mapalo. Wow, amazing ka, Bro Mel. Hindi po tayo si Spider-Man. Lahat po tayo amazing kung mag-aaral po tayo ng doktrina at aral ng ating simbahan at ito ay ating maipagtatanggol. We are all amazing Catholic member of the true church founded by Jesus Christ. Lahat tayo amazing pag tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pag-aaralan natin at ipagtatanggol natin ang simbahang iniwan ng ating Panginoon sa mga apostol na hanggang ngayon ay nasa ating. We are all amazing. Amen. Selvar, Swerte, Felipe, salamat po, Bro Mel, God bless. So hanggang dito na lang siguro, no, kasi medyo lagi tayong naglo-loading. Ulitin ko po, paalala, gamot sa mga makakalimot. Kapag ka po tayo lumalaban ng discussion at gumagamit ng mga referensya, yung ating mga kaibay sa pananampalataya, yung mga anti-Catholic, lagi niyo pong itatanong agad ano ang exegetical context ng binasa mo at pwede mo ba itong basahin at ipaliwanag sa amin. Doon lamang po yan natin makikita kung talang naiintindihan ba nila yung mga libro natin na kanilang ginagamit. No, nakita nyo nung nakarang araw, nung tinanong ko siya nung gano'n, ang sagot niya, hindi ko alam. Basa ng basa, yung pala hindi alam. Ay nagbasa ka nga pero hindi mo pala alam. Ginamit mo, hindi mo pala alam. So doon po, no, dito po ang napakatibay na pananampalataya, walang iba kundi ang simbahan. At sa darating na March, sama-sama nating ipagdiwang ang 500 pangsangka Kristyanuhan ng sambayanang Kristiyano dito sa buong Pilipinas. Amen. So maraming salamat hanggat tayo ay nabubuhay, hanggat tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa. Patuloy nating ipagtanggol ang simbahan na tunay na itinayo ng ating Panginoon, no? Upang tuluyan natin itong madefensahan. Mag-aral po tayo, lalo na kung may sisisi kayo, magbasa po tayo ng sisisi. Sabi ni Cesar Cano, Benedicto Canlas, Bro Mel, pwede po ba mag-order sa'yo ng sisisi book, yung Tagalog lang? Mas mabuti kung mayroong Bisaya. Salamat po. Cesar Cano, Benedicto Canlas. Yung Tagalog na yon, no? Limited edition lang yon, no? Na wala na tayo makikitang ganun. Merong Tagalog niyan, yung Katisismo ng Katolikong Pilipino, yung KPK, meron Tagalog niyan, no? Yon. Pero yung kagayang pinapakita ko dito, limited edition lamang yung brother. Pero wag ka mag-alala, pag naka-jackpot uli si Brother Mel sa mga libro na ukay-ukay, no? Nandun natin nakikita. Magpapareserve tayo niyan. Pwede natin yan no? Bro Cesar Cano, kung kung papayag yung ating kaibigan sa Makati na merong
natin, ipapa-reprint, no, ipapa-xerox pagkatapos ano natin, no. Titingnan natin kung papayag sila, no. Sa ganung pamamaraan, yung katekismong nasa akin na Tagalog na limited lamang ay maipapakalat natin para sa ating mga kaibigan at mga kapanalig sa pananampalatayang Katoliko, no. Salamat. Salamat din sa nanonood, no. Ganon din kay Sis Neng B, nandito siya, no. Salamat sa inyo at sa inyong mga kaibigan. Yung iba rito hindi ko kilala pero sila kilala ko, no. So salamat sa inyo at patuloy niyo pong tinatangkilik at patuloy niyo pong i-share, i-like, subscribe ang ating mga video, no. Natutuwa po ako, no. Umabot na sa 6,000K yung ating subscriber, no. Hindi po tayo nakikipag-unahan kung sino yung maraming subscriber. Ang hangad po ng aming grupo, ang aming team ay ipangaral at ipagtanggol ang ating simbahang Katoliko, no. Salamat po sa inyo, sa inyong pagiging bukas palad, material, financial, spiritual. Huwag po kayong magagalit kung hindi namin minimension ang inyong name dahil para po iyan sa inyong kapakanan. Dahil kayo po ay nag-iipon ng gantimpala na nasa langit. Dahil pag in-announce po namin ang inyong pangalan, wala na po kayong tatanggapin na biyaya dahil sa langit, no? Sabi ni Jesus, kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang pagmakaingay. Tanging ang Diyos namang nating Ama na nasa langit ang magbibigay sa iyo ng gantimpalang iyon, no? Ibig sabihin, kung gagawa ka ng mabuti, wag mo nang hangarin na ikaw ay papurihan, no? Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po, yung mga name na tumutulong sa atin, kailan po hindi po namin pina-publish, no? Hindi po namin dahil pinaprotektahan po namin yung kanilang mga tinutulong at kanilang mga ginagawang kabutihan, no, para sa karangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya pagdating nila doon sa kaharian ng langit, papakita sa kanila, ito yung naipunla mo sa lupa dahil para sa kapurihan ng Diyos ang ginawa mo, no? Kasi po pag binanggit po natin, no, magiging useless po yung ginagawang pagtulong nila sa atin, no? Wag pong gano'n, no? Nakatago po ang ating mga ginagawa, no? Kung gagawa po tayo ng corporal works of mercy, mananatiling nakatago po iyon para po sa atin at lalong-lalo na po para po sa kapurihan ng ating Diyos sa langit, no? Wag pong magdadamdam yung mga tao na nagbibigay sa atin na hindi natin i-mention yung name, no? Dapat po kayong matuwa sapagkat sikreto po ang inyong ginagawa. Ang Diyos na po ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Ang taming maibabalik po lamang namin ay yung ipamisa, yung mga taong inyong gustong ipamisa, yung mga taong gusto nyong ipagdasal at ipanalangin at isama ang pangalan ng buo nyong pamilya, no? Na isasama po natin yon gabi-gabi sa aming prayer, no, sa aming kung meron pong mass, sa aming prayer intention, isinasama po namin sila, no. Salamat po at maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Ganon din kay Roy John Ponding, no. Salamat sa inyo, no. Muli, maraming salamat po. God bless us all. Ito po si Brother Melchor Manalili. Uulitin ko po, kung gusto nyo pong i-invite si Brother Mel sa inyong kapilya, sa inyong pagtitipon, basta po free time si Brother Mel, ituturo ko po kung paano po ipagtatanggol ang simbahan, pupulong po kung paano po yung about sa pagpapalago natin, nagpapalawak ng ating karunungan, kung paano po umunawa ng exegetical context ng Biblia. Tanong niya po, pag nakita-kita po tayo, tuturo po ni Brother Mel yun, no? Salamat po sa inyong lahat. Ang karunungang binigay ni Lord kay Brother Mel, i-share niya po ito nang walang anumang hinihiling kapalit sa inyo, no? Salamat sa inyong lahat. Dahil hindi po akin ito, no? Dahil matutuwa ako kapag ako ay nawala, mayroong mga kabataan at mga alam ko na susunod, no? No? Kaya wag po natin pong itago, ipamahagi natin. Dahil pag tayo ay lumisan sa ibabaw ng lupa, alam natin na yung binhing nahulog sa lupa, tumubo at mamumunga ng marami, no? Patuloy po nating i-share ang katotohanan sa ating simbahang Katoliko hanggang sa huli ng yugto ng ating buhay. Ipaglaban natin ito. Viva Iglesia Katolika. Ave Maria, Gracia Plena. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Sama-sama tayong magtanggol, magkapit-bisig tayo
para sa simbahang katoliko na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa tulong at pamamagitan ng kanyang mahal na ina, ating ina at ina ng simbahang katoliko, ang mahal na Birheng Maria, sa kanyang esposo na si San Jose, ang manggakilang manggagawa, si San Rafael, San Gabriel at San Miguel, at sa lahat ng mga anghel at mga banal na ating magiging gabay para sa pagtatanggol at pagpapalaganap ng dakilang misyon para sa ating simbahang katoliko. Tulungan natin ang simbahan, tulungan natin ang mga kaparian, tulungan natin ang mga laiko para sa pagpapalaganap ng simbahang katoliko at ng mga aral at doktrin nito, nang sa ganoon mapigilan natin ang ibang mga katoliko na umalis at maglipat sa ibang relihiyon, no? Gawin po natin ito, no? Sa ginagawa po natin ito, napipigilan natin yung ibang mga katoliko na narinindim ang kanilang pananampalataya, no? Kaya kung may makikita po tayo, no, gaya ng sinabi ko, yung mga dapat nating i-subscribe, no? Sila Brother Wendell, yung mga ganon, si Father Darwin, si Bro Agabin, yung kay Bro Agabin, no? Paabutin natin na 1,000 yan para makapag-live na rin sila, no? Konting tumbling na lang yung kay Bro Agabin, no? Andito ba siya? Oh, nandito siya. No, konting sa YouTube channel na rin siya. Tulungan natin, no? Makabot. So, salamat, no? Sama-sama tayong magtanggol. Maraming salamat po. Muli, hanggang dito na lang si Brother Mel. Uulitin ko po. Paalala po uli, kapag po tayo ay makikipag-diskusyon na ginamit ay yung imprimatur at naive stat, itanong natin kung ano ang exegetical context ng kanilang ginamit. Maraming salamat po. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Abangan niyo po sa linggo ang aming debate live dito sa channel na ito at sa iba pang magla-live, no? Para po sa pagtatanggol natin sa tunay na Jesus at sa tunay na Kristo na ating pinaninimpalalayan bilang Diyos na nagkatawang tao at nagtayo ng simbahang katoliko. God bless us all. Okay, subscribe niyo yan. Ayan, sabi ni Ramon Mapalo na all. Yes, subscribe ko si Bro Bian Agabin, no? Subscribe niyo po para maging 1,000 at makapasok na siya sa YouTube channel, sa YouTube, no? Para mabigyan na siya ng break ng YouTube at magla-live siya, no? Salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Viva Iglesia Católica. Ave Maria, Gracia Plena, Pro Deo et Ecclesia. Maraming salamat sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Bye-bye mga ka-indi. God bless us all.